Good day mga ka-EV! Nandito tayo ngayon sa Diamond EV Corp. Dito po sa Marcos Highway, Cainta, Rizal. What if ang electric at ang ating paboritong pickup ay magsama? Ang astig nito guys, isang EV na pickup na 100% electric. Tipid to! Let's go! Kung naalala nyo guys, nung nakaraan, nung napunta po tayo sa SMX, ay meron po tayo nakitang pickup doon. Ito na po yun. Ito po yung color white variant po ng pickup pong yun. So guys, let's go! Tara, pasok tayo! Diamond Auto Group is the official importer-distributor of Dongfeng commercial electric vehicles in the Philippines. We ensure that we offer high-quality, reliable, and eco-friendly vehicles that can power you ahead. Alright, mga ka-EV, this is the first electric pickup here in the Philippines, the Dongfeng Reach 6 EV. Alam niyo po mga ka-EV, ang Nissan at ang Dongfeng ay 20 years na pong mag-partner in China. So ibig sabihin niyan mga ka-EV ay same platform lang ang Nissan at ang Dongfeng. Kaya nga po mapapansin natin sa pickup truck na ito, dito sa bandang likuran, ay meron siyang badge na ZNA na ibig sabihin ay Zenshu Nissan Automobile. Mga ka-EV, kung mag-partner sila, ibig sabihin they are sharing their technology in both sides. Meron ng kasabihan na two heads is better than one. We all know mga ka-EV na pagdating sa quality, isa sa mga the best dito ay ang Nissan. At ang Dongfeng ay masasabi nating advanced pagdating sa automotive. Ang ibig sabihin lang mga ka-EV, they share their ideas and technology in both sides. Kaya mga ka-EV, let's go! Mga ka-EV, kung ang hanap mo ay matipid, pwedeng pang business at pwede para sa ating maliit na pamilya, baka pwede mong i-consider ang pickup na ito. Di mo na kailangan mag-gas up, formado, pwede sa mga off-road, and of course, full of safety features. Okay mga ka-EV, simulan natin dito sa kanyang front face. As a pure electric vehicle mga ka-EV, the special identity po ng EV na ito, yung kanya pong blue elements na nakikita niyo po dyan sa ating pong EV. Kung familiar po kayo, kapag po hybrid or electric vehicle na po ang isa pong sasakyan, meron po siyang color blue o touch of blue sa mga buds po ng ating mga EV. Mga ka-EV, yung kanyang center grille ay mas wider na, mas pinalaki na, decorated siya ng plated chrome, na tama lang sa visual effect po kasi nga po mas wider na po itong truck na ito. Dumagdag pa dito mga ka-EV yung sharp shape po ng kanyang mga headlight. Nakakadagdag pogi o pagka-brusko ng ating pong truck. By the way, the headlight is LED
with LED DRL din. And of course, meron siyang yellow fog lamp dito sa baba. At isa pang maganda rito ay meron po siyang sequence signal light dito po sa kanyang side mirror. Added visibility rin when we turn right or left. Okay, nakakadagdag din ng forma itong kanyang chrome handle na hindi na natin kailangan bumili pa sa aftermarket. Ang kanyang mags ay aluminum alloy with 6 stud. 3-tone ito, black, silver, and blue. Like I said kanina, ito pong truck na ito ay fully electric vehicle. Kaya nga po, maski dito sa kanyang mga mags ay meron siyang blue elements as a special identity ng pickup na ito. Mga EV, equipped na rin ito ng ventilated disc brake with ABS or anti-lock braking system. Guys, meron din itong EVD or electronic brake force distribution. Guys, tubeless tires na po ito na may size na 255 by 60 R18. Dual airbag na rin po ito para sa ating driver at sa ating co-driver. Isa pang safety features po nito ay meron po siyang traction control system. Meron din siyang VDC o Vehicle Dynamic Control. Ang isa pang maganda rito, meron siyang hydraulic brake assist, di ba? Ito yung magsa-satin brake siya kapag tayo ay babangga na. Guys, meron din itong reversing rater na magagamit natin kung tayo ay aatras. At syempre, meron itong 360 camera, mga ka-EV. Dito po, meron na po ito. Sa ibang mga pick-up o yung mga normal na mga pick-up na ginagamit natin ay wala pa po silang 360 camera. Dito po, equipped na, meron tayong satellite view at kitang-kita na natin yung buong paligid po ng ating pong pick-up. Ang maganda kapag may 360 camera, we feel secured kapag nasa loob na tayo ng sasakyan. Mga ka-EV, ito yung isa sa mga nagustuhan ko. Meron siyang TPMS na pwedeng ma-monitor dito yung ating tire pressure. Hindi na natin kailangan bumaba sa tuwing nararamdaman natin na parang flat. Dito pa lang sa ating screen, kita na natin. Hindi na tayo gagarahe pa sa mga gasoline station to check yung ating wheel o yung ating mga gulong. Dito, kita mo na kung kailangan pa ba natin pahanginan. Okay mga kagolets, as we continue, baka naman pwede nyo akong bigyan ng like at subscribe na rin po kayo sa ating pong Go E-Vehicle para naman ma-notify kayo sa tuwing ako may mga bagong video na katulad po nito. Dito naman tayo sa kanyang charging port. Ito yung normal charging port niya. Ito yung AC from 0 to 100%, 12 hours po. At dito naman sa kabila, ito yung DC na fast charger po. Ito, na 0 to 100%, 3 hours lang. So, mabilis, di ba? Mga ka-EV, dito naman sa kanyang bandang likuran, sa may side, sa may cargo, ay makikita natin, meron na siyang built-in na roll bar. So, hindi mo na kailangan bumili, guys. Meron na ito. Malaking tipid na to. Alright, mga ka-EV, bago tayo pumasok sa loob, silipin muna natin ang kanyang tail light. Okay, napaka-brusko din, malaking tingnan. So, kitang-kita ito kapag nasa expressway o kahit saan man tayo. Alright, dito sa loob, ayan, nakikita nyo si Sir sa kanya pong back seat. So, 5'10 po siya, maluwag pa sa kanya. So, very spacious po itong ating pong pickup truck dito sa likod. So, kasyang-kasya kahit malalaking tao kayo dito sa likuran. Guys, pagdating naman sa harapan, wala namang problema tayo dyan dahil okay naman, na-adjust naman yung ating mga upuan dyan. Mga ka-EV, ang unang-unang mapapansin nyo kapag na-try nyo po yung mga gantong mga electric vehicle ay sobrang tahimik, hindi mo mapapansin na nag-shift talaga kasi wala naman shift eh. Automatic lang siya. So, saka na natin pag-usapan yung aking driving experience po ng EV sa iba po nating mga video. Okay? Nung pumasok ako dito mga ka-EV, ang unang-una ko talagang pinapansin dito yung kanyang cluster panel. Halos lahat ng details ng sasakyang ito nandito na sa kanyang cluster panel. Hindi lang natin ito maisa-isa kasi baka humaba yung ating video. Dito sa kanyang panel ay mostly makikita mo dito yung battery capacity mo pa hanggang saan pa yung pwede mo maitakbo. Kagaya niyan, 195 kilometers pa ang pwedeng itakbo itong EV na ito. At ito namang nakikita nyo yung 76%, ito yung battery percentage pa natitira po sa ating pong EV.
Ito naman ang kanyang odometer. Naka 750 kilometers na po ang pickup na ito. So dito, makikita mo yung trip meter. Ayan. So dito, ito yung kanyang accessory battery. Makikita mo dito yung part indicator, seatbelt indicator, ayan, low speed driving tone, yan, naka-off. Di na natin maisa-isa guys, kasi yung iba naman dyan alam nyo na. Guys, meron itong 10-inch na HD na multi-function screen or touch screen. Meron din itong Bluetooth mga ka-EV na we can access the infotainment kung gusto natin mag-sound trip habang nasa biyahe, pwede, di ba? At dito sa settings, marami po tayong pwedeng gawin dito. May adjust mo yung timpla ng ating pong screen. So, nasa yan mga kagolets. Guys, dito sa left side ng ating pong manubela, makikita dito ninyo yung ating pong infotainment control. Okay? At dito naman sa kabila ay makikita naman natin yung cruise control na pwede natin magamit kapag tayo nasa expressway. Gusto natin na naka-standby lang tayo sa 80 kilometers. So, okay na okay ito. So, hindi na tayo mapapagod kakapiga ng ating pong acceleration. Itong EV na ito ay meron pong dalawang drive mode. Meron siyang eco mode at sports mode. Dito meron siyang park mode, reverse mode, neutral at drive. Yeah. Guys, wala na itong handbrake. Ang tawag nandito, electronic parking brake. Ito guys, ito yung mga button sa ating cluster screen. Kung paano natin ito i-operate. Kung meron tayong gustong tingnan doon, ito yung mga pipindutin natin. Meron din siyang dalawang coffee cup holder na meron pong silver accent. Ang aircon po nito ay meron na pong automatic control. Okay, pwede mo siyang gamitan ng knob. Kung makikita niyo sa screen, pwede mong i-adjust, depende sa gusto mong lamig. So guys, keyless entry na rin ito. Okay, kung makikita niyo yung kanyang remote ay meron pong lock. Okay, and lock, tsaka yung kanya pong answer back. Okay, dito sa harap ay meron po siyang tatlong USB charger. Okay? At meron na rin itong cigarette lighter na hindi na rin nila tinanggal. Maganda rito, meron siyang adjustment po dito para sa ating headlight lever. Okay, pwedeng itaas at ibaba. Meron siyang lock and unlock. Okay, dito guys ay ito po yung kanyang adjustment para po sa ating pong side mirror. At syempre guys, hindi mawawala na naka-power window na po ito pong ating pong EV na ito. Okay guys, try natin ang kanyang push start button. So yan ang opening. At kung nakita nyo dyan guys, na we need to step the brake pedal. Okay, wala. Kung nakita nyo guys, wala siyang nakalagay na ready dito banda. Yan, dyan. So, kailangan may nakalagay na ready para ready to go. So, kailangan ay i-press muna natin yung brake, then, okay, press natin ulit. So, pag na-press natin ulit yon, okay, ano na po siya, activate na po yung kanyang motor at nakita nyo dyan sa screen ay naka-ready na. Guys, isa pang maganda rito, dahil po ang ating mga EV ay wala pong masyadong ingay, ito po ay meron pong low speed driving tone. In case nasa pedestrian tayo o sa maraming tao, maririnig po nila yung ating sasakyan. Pwede mo lang itong magamit guys below 20 km/h. Pag lumagpas ka ng 20, automatic nag-go-off na po ito. Okay mga ka-EV, dako na tayo sa kanyang battery capacity. Okay? Ang kanya pong battery ay lithium-ion phosphate o yung tinatawag nilang LiFePO. Ito po ay meron pong 347 volts. At yung kanya pong battery capacity ay 60.16 kilowatts. So, pwede nyo i-times kung ano po yung ating pong per kilowatts dito po sa Metro Manila. Ang electric motor type po nito ay permanent magnet synchronous. Kung motor po nito ay IP67 rated. So, pwede natin idaan po ito sa mga flooded areas po dito sa Metro Manila. By the way, wag lang natin tong i-immerse ng matagal, okay?
Ang maximum power po nito ay 120 kilowatts. And sa maximum torque po nito is 420 Newton meter. At sa kanya naman pong max speed ay 90 kilometers per hour. And of course, ito pong variant na ito ay 350 kilometers. So imagine, sa kada full charge natin, ay meron tayong ganun kalayong maaabot o pwedeng maibiyahe. Plus minus po tayo dito mga ka-EV ha. Kung mabigat tayo, syempre ay mababawasan po yun. Okay? Ang warranty po sa vehicle ay 3 years, okay? Or 100,000 kilometers. Whichever comes first po ha. And sa battery naman po, ang kanyang warranty ay 5 years or 200,000 kilometers. Kung ano po yung mauuna po sa dalawa. Okay? Okay mga ka-EV, alam ko ito na yung inaantay nyo. Ang Rich 6 350 kilometers variant ay nagkahalaga po ng 2.716 million. Hi everyone! Come and visit our showroom here at Diamond Auto Group Building, Marcos Highway, San Isidro, Cainta, Rizal. We are open from Monday to Friday, 8 a.m. to 7 p.m., Saturday and Sunday from 8 a.m. to 6 p.m. See you! Mga ka-EV, kung meron kayong mga katanungan pa na hindi ko po nabanggit sa video pong ito, pwede po kayong magtanong sa number pong yan sa ating screen. At syempre, kung hindi ka pa nagsasubscribe, just click the Go e-Vehicle na nakikita mo dyan sa inyong screen at i-click mo lamang po yung subscribe button. Ganun lamang po kadali para ma-notify ka sa tuwing meron po akong bagong video. Lalo na yung next episode ko po, pang negosyo po yung atin pong tatalakayan ng mga e-transportation. Alright, mga kagolets, mga ka-EV, let's go!